Update naman po tayo sa epekto ng malalakas sa pagulang dulot ng habagat sa lalawigan ng Bataan, gaya sa bayan ng Hermosa na 7 barangay po ang binaha. Makakausap po natin ngayong umaga Bataan Governor Jose Enrique Garcia III. Governor Garcia, sir, magandang umaga po sa inyo. Thank you for joining us. Hi, magandang umaga, Ivan, at sa lahat ng mga nanonood. Sa pangkalahatan, kumusta po ang lalawigan ng Bataan? Bukod po sa Hermosa, alin po yung mga lugar na binaha dyan sa inyong probinsya? Well, bukod po sa Hermosa na nabanggit ninyo, ang bayan po ng Dinalupihan, meron din po tayong mga barangay na binaha. Meron din po sa Mariveles. At sa ngayon naman, medyo humupa na rin ho yung baha. Bukod na lang ho dito sa Almacen, Pulo, Hermosa, at saka Pita, na Mabini Extension sa Dinalupihan. So sa mga sandaling ito, habang nag-uusap po tayo, may mga lugar pa po ba dyan sa Bataan na yung baha parang medyo isolated pa yung mga lugar o lahat naman po naaabot natin? Lahat naman po naaabot. Medyo mahirap lang ho talaga dito sa Hermosa. Kasi ito talaga yung dinadaanan ng tubig palabas ng Manila Bay. At dahil itong nakaraang 18 araw, tuloy-tuloy yung pag-ulan, umabot na, Ivan, itong rainfall, yung dami, yung bumagsak na tubig, mga nasa more than 1,400 millimeters. Kaya medyo saturated na talaga yung lupa. At kapag biglang umuulan ngayon na malakas, hindi na rin talaga ma-absorb. Kaya bumabaha, pero lumalabas din naman kagad. Yung numero po na yon, yung dami ng ulan, may impormasyon ba kayo kung ito'y katumbas na parang is that 1 month's worth of rain? Ganun po ba? Yes, more than 1 month worth of heavy rain na ho yan. Gano'n po karaming apektadong pamilya sa buong lalawigan at may mga nasa evacuation center pa rin po ba? Umabot tayo sa mahigit 4,000 individuals ang nailagay sa evacuation center. Meron namang mga higit 4,000 din na nilagay po naman nag-fit ng shelter sa kanila po mga kamag-anak. Pero ang mabigat din yung mga kababayan namin na hindi nakapasok, hindi nakapagtrabaho. Kaya umabot na ho yan sa halos majority ng aming mga kababayan. Kaya po kahapon sa aming PDREAM Emergency Council meeting, nag-recommend rin po kami ng state of calamity. Kaya alam ko ngayong araw yan pag-uusapan ng Sangguniang Panlalawigan. Gov, ang hinaing po ng ilang residente na kausap ng GMA News dyan, dekada na raw yung problema ng mga pagbaha dyan sa Hermosa partikular. Ano ho bang ginagawa aksyon dito ng lokal na pamahalaan? Actually, matagal na ho yan na nakapila na mga proyekto na nire-request po natin sa DPWH kasi medyo malalaking flood control ang kinakailangan po dyan. Yung mga ilog din natin palabas, halos mababaw na rin. Kaya po yung mga desilting ang kinakailangan din po, dredging, desilting ang kinakailangan po. At ang maganda naman, noong isang araw lang ay bisita namin si Yusek Charles Salima, ng DPWH. Siya po yung in charge sa Oplan kontrabaha. At minap out nila yung mga pwedeng gawin short term. At syempre, naka-line up at nakipag-coordinate sa regional director, sa ating po mga district engineers. Para nang sa ganun ay finally magkaroon tayo ng mas pangmatagalang solusyon. And Ivan, siguro gusto ko lang rin banggitin. Go ahead. Sa itong mga patuloy na ginagawang flood control within the province, ang nakikita ho namin talagang mas permanenteng solusyon ay yung magkaroon ho tayo ng coastal defense system mula po Bataan, Pampanga, Bulacan. Ito po ay na-submit na rin po yan sa Regional Development Council. At pinag-aaralan na po ito ng national government. And hopefully, may makasama rin tayo katulad ng mga institusyon, katulad ng ADB, para makapaggawa po ng pre-feasibility study. Kasi yung mabigat na tubig ulan na bumabagsak ho taon-taon dito sa tatlong probinsya na ito na nanggagaling pa rin ho sa mga
mga bundok, no, yung tubig pababa. Lahat po yan palabas ng Manila Bay. Aha. Tapos ang Manila Bay, siyempre kapag high tide, tinutulak naman yung tubig papasok. So hindi ho talaga kakayanin ng mga interventions within the barangays, within the municipalities. Kinakailangan ho talaga ng Yes. massive coastal defense system. Yun po yung mas nakikita po nating mga katulong sa tatlong probinsya na aking nabanggit. Definitely comprehensive at long-term solutions po ang kailangan natin. Maraming salamat po sa Opo. Parang ganito po yung ginawa sa Netherlands, dekada na nakaraan, no? Opo. Parang ganun po yung kinakailangan dito sa area namin. Bataan Governor Jose Enrique Garcia III, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Bataan. Maraming salamat. Magandang umaga po.